Hello guys! Welcome to my vlog. It's Friday at once again guys, maaga na naman gumising ang lola nyo. Kung yung ibang OFW, tanghali na gumigising kapag day off. Pero ibahin nyo ang lola nyo kung kailan day off, maagang nagigising. Dahil nga kagabi pa lang, tumawag na nga aking anak. At ibinalita niya sa akin ang magandang balita na matagal ko nang inaantay. Nakauwi na raw ng bahay ang aking apo dahil nga 7 days din nagstay sa hospital after na ipinanganak. Nakauwi na nga yung aking anak pero naiwan pa yung baby sa hospital. May mga experience ba kayo o kamag-anak o mahal sa buhay na ganito ang naging sitwasyon? Ano ba ang feelings guys? Kasi ako bilang lola, talaga namang ako'y ninervyos at ako'y nag-alala ng todo. Kaya tinatanong ko kung bakit ba naiwan ang aking apo. Pero dahil nga ang sinabi ng anak ko at bilang isang Kristiyano, kailangan mag-trust tayo sa Panginoon at ipagkatiwala natin ang anumang bagay o anumang sitwasyon. Kaya ang ginawa namin talaga guys ay nag-pray kami at talaga nang idinulog namin sa Panginoon ang aming konting problema. Kung maraming beses ako bumibiyahe dahil kung saan ako nakakapunta, ngayong araw na ito ay isa sa pinakamahalagang biyahe ng buhay ko. Pupunta ako sa aking anak para makita ang kanyang bagong himala. Matagal ko na rin hinihintay ang sandaling ito. Ang unang beses na makikita ko ang aking apo. Pagdating ko nga guys, nabungaran ko na kaagad yung mga padede na hindi pa naugasan. Kaya ako na ang nag-ugas kasi ito lang naman ang kaya ko munang gawin. So now kasi natutulog pa si baby. At dahil nga ang anak ko ay nagpapahinga rin, nag-stay lang muna din ako dito sa kusina para maggawa ng mga dapat gawin. Parang tulong ko na rin sa mag-asawa. Diba guys na mayroon kaming mga sad stories about sa aking mga apo. Pero dahil nga guys, masyado ng touching, ayoko na magkwento ng mga bagay na nakakalungkot. Alam ko na ito ay nakaraan na at past na. Kaya kailangan moving forward kami. Dahil nga guys, umalis ako sa bahay ko ng sobrang aga. Hindi pa ako nakapag-almusal ng ayos. Halos quaker oats lang ang kinain ko at isang saging. Kaya pagdating dito guys sa bahay ng anak ko, ang sabi ko, magbe-breakfast muna ako. Ay tinapay, pampatawid gutom. Habang ang manugang ko naman guys ay nagpe-prepare ng lulutuin niya para sa lunch namin. Eto na guys yung iniintay ko, nagising na yung aking apo, isang munting anghel, isang bagong biyaya mula sa Diyos. Sa kanyang ngiti, hawak at munting hininga, naramdaman ko ang isang bagong pag-asa. Welcome to the world, apo. Mahal na mahal ka ni Lolo at ni Lola. Simula ngayon, kasama mo ako sa iyong paglalakbay. At natapos na nga po yung aking pagbisita sa aking apo dahil kinakailangan ko nang umalis at sisimba rin po ako. Huwag nating kalimutan ng pagsimba dahil lamang guys na meron kang ibang mga priorities. Lagi natin tatandaan guys na ang lahat ng bagay na pinagkakalob sa atin ng Panginoon ay blessing. Kaya kailangan